Sa mga naghahanap naman po dyan ng crossover type mga boss, meron din tayo ditong quality na Ford Escape. Meron tayo ditong 2012 Ford Escape 2.3 XLS. Automatic transmission, gas yung engine nito, odometer, 81,000 km ang tinakbo. Price po nito mga boss, 318,000 kasama na po ang transfer of ownership. Eto mga boss, paikot, makintab po ito, makinis. May mga ilang panel lang po ang na-retouch. Bumper sa harap tsaka likod, na-retouch na po yan. Pero overall appearance yan, original pa po yung mga pintura dyan. Mga headlight yan mga boss, malilinaw po mga headlights yan. Naka-halogen headlamps din po yan mga boss. Ganon din po sa kabila. Ayan, ang linaw din ito. Dare to compare na lang mga boss sa mga ibang nagbebenta ng getong year model. Pwede nyo pong puntahan to. Makikita nyo po kung ano pong pinagkaiba nila. Ending 9 ng plate number mga boss. Registered dyan hanggang September 2026. Ikutan din po natin tong unit na to. Maayos pa to mga bossing. And makakapal pa pong mga gulong. Nasa 80% trade life pa po mga boss. Ayan, malilinis po yung mugs niyan. Wala pong mga gutter marks yan. Ganon din dito sa side na to. Presentable po, makinis yan. Tsaka syempre po, makikita nyo naman pa kasi sinusukat po natin yung mga pintura niyan mga boss. Wala pong mga masilyado dyan. Ayan. Ganun po tayo mag-check ng unit. Sa likod din po mga ilaw nito, naka-LED, naka-LED na po yung tail light nito. Kabilaan mga bossing. Naka-LED na po, malilinis po, wala pong mga karak, wala pong mga basag yan. Ganun din po kaganda tong unit. Tsaka paikot yung mga bintana nito, naka-tent na rin po yan, malilinis, wala pong mga galos. Eto sa side na to, ganun din mga boss. Ayan. Presentable outside appearance sa 2012 model, hindi rin po talagang masasayang yung ibibili nyo po dito. Bihira lang ako mag-vlog po ng Ford, lalo na po sa getong year model, kaya masusi ko po talagang chinek tong unit natin. Nakita nyo naman po yung interior nito, mapapawaw ka. Mga bossing, nakita nyo yung mga upuan nito. Ayan po. Naka-deep dish matting na rin yan, maayos po yung mga nito, dashboard. Malinis po talaga. Intact ang interior nito sa 2012 model, pati mga ceiling nito maayos. Tsaka syempre po, kagaya ng sinasabi ko, maselan talaga tayo mag-check. Kaya talaga pag sa Ford, talagang ini-scan natin mabuti yan. Kung may may napapansin tayong mga pagawain po, talagang sasabihin po natin sa may-ari. Ayaw ko po talagang mapahiya kasi talagang pag Ford, syempre marami pong nagsasabi na natatakot bumili ng Ford kasi high maintenance din. Which is tama naman po talaga. Lalo-lalo po yung mga bagong model ngayon. Talagang mataas talaga ang maintenance ng mga bagong unit ng Ford natin. Pero itong mga getong year model, wala pa naman pong masyadong sensor to, kaya wag po kayo matakot sa getong year model. Basta't importante nito, engine at transmission is good mga boss. Dito naman po, nakita nyo naman sa 2012 model, yung center armrest nito, malinis. Tapos yung fabric seats, really malinis, mga sidings. Maayos talaga to sa getong year model. Start po natin yung engine nito. Ganun po kaganda at kaswabe po, one click, one start. Bihira lang po ako mag-vlog ng Ford, lalo na po sa getong year model. Kaya po sinasalang-sala na po talaga ito. Nakita nyo naman mga boss, yung steering wheel nito kung gaano kalinis. Stock na steering wheel po, hindi pa po napapalitan yan. Stock pa po ito. Ay, nakita nyo kung gaano ka-intact. Talagang na-maintain talaga ito ng may-ari. And wala po tayong diagnostic trouble code sa ating scan mga boss. Wala pong issue ang unit na to. Tapos, check nyo naman po yung ano nito, transmission, yung shifting nito, smooth. Wala pong kaldag, wala pong shift shock yan. Ayan. Drive, neutral, reverse, park. Ganun po kaswabe itong unit natin. Kaya sa 318,000 pasok na pasok to. Kasi may mga mangingilan kayo makikita ng mga sagatong year model binibigay ng mga 250, 260, 280. Pero syempre po, check nyo rin po yung status ng unit. Pero sa gatong kalagayan po ng unit to, masasabi ko pasado po sa akin to. Malamig po ang aircon nitong unit mga boss. Naka-dual SRS airbag, yung safety features nito. Believe lang talaga rin ako, kagaya ng sabi ko sa inyo. Kaya nakita mo yung mga sun visor mga boss oh. Pakita mga boss. Ayun po. Ay, meron pang ilaw yung vanity mirror niya. Nagana po yung mga ilaw ng vanity mirror niyan. Tsaka wala pong mga stain-stain. No? Kung gaano kalinis pati yung headliner nito. Pwede nyo pong puntahan para sa mga naghahanap ng pasok sa budget na crossover type. Ito pong hinahanap nyo. Baka pumasa po sa inyo to. Talagang masusi po natin i-check pag pumunta kayo dito. Check po natin second row na ito. Ayun mga boss. Sakita nyo ng fight sa second row, nakikita nyo mga matting, yung mga stock na carpet dyan, no? Ayan, no? Lahat po, intact pa po lahat, wala pa pong ano, tsaka ito, meron din pong patungan dito. Ayan, cup holder. Ito pa po, intact pa po lahat, yung iba, basag-basag na yan. Ito, maayos pa po lahat. Tapos dito naman, meron na siyang rear center armrest. Ayan, nakita nyo po. Kung dalawa lang ang sasakay, pwede mong buklatin to para relax na relax din kayo dyan. Okay rin po yung space ng legroom tsaka headroom nito mga boss. Goods na goods din po talaga to. Ayan. Ayan, nakikita nyo naman yung legroom tsaka headroom nitong second row natin mga boss. Maayos yung mga pang-ilalim. Kasi gusto ko pag nabili nyo, wala pong sakit sa ulo. Doon may mga sa mga gitong year model, siguro yung hindi naman perfect tayo mag-check. Siyempre, pag ginagamit nyo na may mapapansin kayo ng mga
something na i-maintain nyo na po, lalo-lalo na yung mga wear and tear na to, yung mga consumables. Pero ngayon po, pag kinuha nyo po, wala pong issue to mga boss. Sasakyan nyo na lang din to, ready for long drive. Check po natin yung cargo bay nito sa likod. Lahat ng mga bintana, mga boss, working po lahat ng mga bintana dyan. Lahat po yan, check natin. Kahit sa mga minor lang po natin, lahat yan. Masusi natin, chinecheck yan. Ayan yung cargo bay natin na to. Nakita nyo naman kung gaano ka-intact yung sidings po. Ceiling sidings, napakita ko na sa inyo mga upuan. Wala itong pintas, pwede ito sa masela na buyer, yung mga naghahanap nito. So nakita nyo naman yung pang-ilalim kung gaano ka-fresh. Ano, yung mga mating na stock, you know. Tsaka nakikita nyo po ito, pag mga itong stock na mating, kung nabahayan, hindi na po ganyan ang kulay niyan. Wala na po, wasak-wasak na po yan. Kaya wag po kayo mag-worry na baka nabaha na po yan. Hindi po. Yun po yung ayaw na ayaw natin sa lahat. Unang-una po, may bangga o nabaha o may papel, may problema sa papel, yun po yung hindi natin binablog. Yan, nakita nyo pang-ilalim kung gaano ka-fresh. Bago pa yung Bridgestone na reserbang gulong, kompleto ng tools. Yan, nakalagay po yung mga tools dyan. Hindi pa nagagamit. Hindi pa po nagagamit yung reserbang gulong yan. Malinis din po yung pang-ilalim yan mga boss. Kaya panalo to. Yan, sinasabi ko nga sa inyo mga bossing, dare to compare na lang po. Kung magsasabi nyo, ba't mas mataas ang presyo mo sa compare dito? Syempre po, depende po sa unit na binibenta natin. Kasi kung makakabili naman tayo na mas mababa ang presyo, kung sasakit naman po yung ulo nyo, marami na kayong pagawain, ganun din. Tatis ito, kaya nga lagi ko sinasabi na dare to compare para alam nyo po kung gaano naman po kaganda at ka-intact yung unit natin. Ayan, check po natin engine bay na to. Check nyo naman engine bay nito under the hood mga bossing. Apaka-smooth and quiet engine mga boss. Goods na goods po yung unit natin ito. Wala po itong talsik, wala pong usok, wala pong blow-by. Maayos mo yan, wala pong oil leakage yan mga bossing, tsaka intact po yung mga frame niya. Nakita nyo naman kung gaano naman po kaganda tong unit natin. Tapos ang gamit itong Fordscape natin, timing chain na po ito, powered by a 2.3 liter gasoline engine that produces 146 horsepower at 199 Newton meter of torque. Intact po lahat ng mga sukat po ng mga coolant natin, steering wheel natin, washer natin, kompleto po lahat yan. Intact po yung mga reserva niyan. Tapos yung ating brake fluid po, kompleto po ng sukat yan mga bossing. Sasakyan nyo na lang din tong unit natin, ready for long drive. Comment down below sa video sa mga interesado mga boss, pwede nyo pong puntahan para ma-check, ma-scan at ma-test drive natin ng actual mga bossing. Next unit natin, meron din tayo dito sa mga naghahanap dyan ng Mazda CX-7. Meron din po tayo ditong 2010 Mazda CX-7 2.5L. Automatic transmission, gas yung engine nito, odometer 107,000 km ang tinakbo. Price po nito 338,000 kasama na po ang transfer of ownership. Mga boss, upon checking po sa Mazda CX-7 kahit 2010 model to, all intact po yung unit natin, paikot. Makinis pa po ito, bagong bapping lang po ito kaya ganyang kakinis. Ganon din po, bumper sa harap at likod po ang ano nito na retouch. May mga ilang panel din po ang na-retouch. Pero presentable outside appearance po ito mga boss. Mga ilaw nito mga boss, wala naman pong crack, walang mga basag, naka-projector headlamps. Ayan po. Ending 3 ang plate number, registered din yan hanggang March 2026 mga boss. Mayroon na rin tong fog lamps. Panalo to sa mga naghahanap dyan ng CX-7 mga boss. Yung mga gulong nito, nasa 90% trade life pa po. 2023 production date. Tsaka malilinis po yung ano nito, mugs nito. Nakawala pong mga gutter marks yan mga boss. Ayan, nakita nyo naman po, naka 17 inches na mugs, wala pong gutter marks yan. Ayan, nakita nyo naman po, kahit sa fender sa harap, hood, maayos po yung mga pintura nito. Ayan. Presentable outside appearance sa 2010 model, panalo pa to. And meron na rin siyang repeater na signal light dito sa ating side mirror. Kung anong kapal ng gulong sa harap, ganun din po sa likod. Eto naman po, may nakita lang po ako dito sa tail light natin. Pero as per owner, bago nyo po ibigay sa inyo, papalinis, papa-restore niya po ito para po maging presentable tingnan pagdating po sa inyo. Ganun din po sa side na to. Presentable rin po ito. Pat mga bubong nito mga boss, orig-orig pa po ito. Kita nyo naman. Wala pong mga kupas, wala pong mga faded dyan. Maayos pa to sa 2010 model. Check po natin yung loob nito. Na-scan po natin ng unit mga bossing. Maganda lang sa CX-7, kompleto po ng ano to, kompleto ng features to mga boss. Tapos ito naman pong ano natin, nung upuan natin naka leather seat. Pero sa 2010 model, ayan po. Normal po yan mga gatong tama, lalo na po sa driver side. Tapos 107 na po tinakbo natin. Sa 2010 model, ganyan na po talaga yan. Normal po sa kanya yan. Pero wala pong mga punit yan. Wala pong mga crack yan, mga leather yan. Kahit sa second row po, papakita ko sa inyo. Malinis pa to mga boss. Maayos pa to kung gaano naman po na-maintain sa 2010 model to. Panalo tong unit natin mga bossing at idol ko. Tapos, start po natin yung engine.
No, nakita nyo kung gano'n ka-smooth. One click, one start po tayo. One click, one start. Mga dashboard na ito maayos. Open natin yung aircon. Ayan, mga sidings dito maayos. So, kung nakita nyo naman, no, yung sun visor, malilinis pa po. May mga plastic pa po yan. Ganun po talaga to naalagaan. Ceiling, malinis po yan. All stock, all original pa po yung interior nito. Walang binago. Dito naman po sa steering wheel po. Ito naman po yung steering wheel natin. Ayan, stock pa po lahat yan, intact. Ito pa po yung ano natin, gumagana po lahat yan. Multi-function steering wheel. Tapos stealth and telescopic adjustable po yung ano natin, steering wheel natin ito. Ayan, cruise control, meron na rin po ito. Lahat po ng controls nandito na po. Audio controls, nandito na rin po. Working pa po lahat yan. Ay, malamig pong aircon with automatic climate control. Tapos meron na tong traction control system. Automatic retractable side mirror. Ayan, gumagana po yan. Shifting nito mga boss, nakita nyo naman no, wala pong kaldag, wala pong shift shock. Tapos kung ima-manual mode nyo po, mayroon tatong Tiptronic shifting plus minus mga bossing. Paka-smooth din po nito. Sa 2010 model, nakita nyo naman po, wala rin pong kapalag-palag po yung ano nito, yung shifting niya, wala pong mga drag, ayun, wala pong kaldag, wala yung shift shock. Goods pa to mga boss. May center armrest na rin po ito. Tapos may heater pa po ito sa upuan. Ayan mga bossing, syempre sa ibang bansa, lalong-lalo po sa mga malalimig to, may heater pa po ito. Gumagana pa po yung heater nito sa upuan. Ayan po ang gamit niyan. Syempre po sa Japan, malalamig po doon. So mga ibang bansa, ayan, may heater po sa upuan niyan. Working pa po yung heater niyan mga boss. Ayan, glove box. Ayan, kompleto po, may manual and booklet pa po yan. Intact pa to sa 2010 model, 338,000 pasok na pasok pa to mga bossing. Check po natin second row na ito. I'll guarantee naman po ng mga unit natin na binablog, garantisadong maayos at hindi po tayo magbebenta ng mapapahiya pa ako sa inyo. Lalo na po kayo kung paano naman po tayo mag-check ng unit. Sa mga itong year model na second hand car, hindi po masasayang yung sulit talagang ibibili nyo. Ayan, mga mating po na yung mga mating sa likod, yung carpet niya, maayos pa po yan, black na black talaga. Wala pong mga himulmul dyan, o mga punit-punit o yung mga stain na pangit tingnan. Tsaka yung leather niya sa second row, nakita niyo yung gaano ka-intact. Quality talaga. Ayan. Yan, meron na siyang rear center armrest, may dalawang cup holder. Panalo pa to sa 2010 model mga bossing. Cargo bay, check po natin cargo bay nito. Ayan, cargo bay nito. Check nyo naman. Ayan, may nakalagay pang matting dyan. Pero kahit alisin nyo po yung matting na yan, nakita nyo kung gaano ka-intact to. Ayan o. Reserbang gulong tsaka tools, bago pa po yan. Hindi pa sumasahid sa kalsada, may mga guhit pa po yan. Ayan mga bossing, panalo pa to. Tsaka malinis talaga tong unit. Nilalatag talaga ng maayos para pagdating sa inyo, gagamitin nyo na lang. Kaya sa mga kababayan natin naghahanap ng second hand cars dyan, pwede nyo pong puntahan to. At pwede rin pong bisitahin ang aking Facebook account, Renato De La Torre Jr. Marami rin po tayo unit na nakapost doon. Kasama po itong lahat na binablog po natin. Check natin engine bay nito. Nakita niyo naman mga boss, yung engine bay nito. Kung gaano po ka-intact. Wala pong history ng repair. Smooth and quiet engine po. No talsik, no usok, no blow by yan mga bossing. May mga kasa markings pa po yan. Tapos naka-Motolite gold ang battery. Goods na goods po yung mga na to, yung cooling system natin. Wala pong mga bula-bula dyan. Wala pong overheat history. Yan, naka-coolant na rin po yan mga boss. Goods na goods po yan. Pag tayo naman po mag-check pag actual, papakita ko rin po sa iyo ng actual yan. Tsaka ito naman pong Mazda CX-7 natin, timing chain na rin po ang gamit nito. Powered by a 2.5 liter gasoline engine that produces 161 horsepower at 218 Nm of torque. Very good running condition to mga boss. Wala rin problema tong unit natin mga boss. Kaya sa mga kababayan natin naghanap ng second hand cars dyan, yung upload ko na to, pilihan nyo na lang po yan mga bossing. At sigurado naman po akong magugustuhan nyo po ito. Assist ko po kayo. Comment down below sa video mga boss. Ingat po ang lahat. God bless. See you po sa next upload mga boss.